Magandang good evening ho sa inyo. 8:37 ngayon ay Martes ng gabi at 17 ng buwan ng Hunyo at may pabugso-bugsong ulan sa labas. Ibig sabihin, isolated rain showers, no thunderstorms, but isolated rain showers and a little bit of snow. I wish. Parang nakakamiss magtampisaw sa snow, no? Sa Big Bear. Ay, sa mga Pilipinong bagamat maulan ay naiinitan pa rin ho. Umaabot pa rin tayo sa mga 27, 28 degrees Celsius. Wala ho tayong magagawa nasa tropical country tayo. Di pagyamanin na lamang ho natin yan. Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Ito si Brother June Banag, ang inyong makakasama. Kasama ho ng buong barkada natin sa paumuno ng ating producer, si Jake Bacud, hanggang 10 o'clock in the evening. Sa mga nag-aantabay sa radyo at nagtataka kung anong klase ang mga awiting itatampok natin, sample lamang po ito doon sa mga may edad na. Sa mga may edad na, well, hindi masyadong katandaan itong kantang ito. Time to Cry by Paul Anka. Nandiyan ang awiting Exodus ni Pat Boone. Crazy by Patsy Cline. Before You Go by Matt Monroe. Mga 80s, 70s, and 60s, more or less ang mga itatampok natin ngayong gabi. Sapagkat ngayon ay Martes, tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa buong Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 Cebu at Negros, 101.5 Cagayan de Oro, Dream Radio Ormoc sa 99.9 FM at 107.9 Caboses Radio sa Tacloban. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV sa Channel 19. Kung meron po kayong signal cable, i-tune in po ninyo sa Channel 19. Magkakatalamitan tayo until 10 o'clock in the evening. At simula sa June 20, mapapanood na po ang True TV sa satellite. Channel 19 pa rin po. Kagaya ng sa Signal, mas pinalawak na pagbabalita, mas malawak na abot nationwide. Siyempre, huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating pong YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po ninyo ang @TrueNetworkPH. @TrueNetworkPH. Pagbabalik ko natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes at 17 ng buwan ng Hunyo. Narito si Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes at 17 ng buwan ng Hunyo. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ikalimang kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 43 hanggang 48. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan?
Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 8:45 ng gabi, abangan ho ninyo ang mga bagong episodes natin sa ating face-to-face harapan na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 sa Channel 5. Marami na ho kaming mga na-tape ngayon ng mga bagong episodes na aabangan ho ninyo. Naku, very interesting na mga stories. At sa bahaging ito ng ating programa, atin pong itatampok ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, kung saan may mapupulot na naman tayong aral at konting paggulo ng dugo sa istoryang nakakainis. Ito po ay hinango sa programang Face to Face. Sumasa inyo, kagaya ng binanggit ko kanina, Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre nandyan din ang batikang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. At kung nais po ninyong magkomento, mag-comment sa ating programa, magpadala kayo ng inyong opinion or komentaryo or mensahe sa amin pong live stream or sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Ouch! Ouch, baby! Narito. O, eto na. Grabe rin naman kasi talaga, nagiinit na ang inang naghihinagpis para sa kanyang anak at nagngangalit sa mga itinuturo niyang salarin. O eto na, Michelle, humarap ka na! Nako, eto na si Michelle. Michelle! Nagsisimula pa lang, parang gusto mo nang umiyak. Oo. Kasi yung anak ko kasi pinag-uusapan dito, Ma'am Kuring. Oo, tsaka yung anak mo 3 years old pa Yes lang. po, yes po. So ano ang problema, Michelle? Ayun, naano ko na yung anak ko, Na ano? sakit eh. Sinasaktan ng magaling kong hipag na hilaw. At saka sama ko na rin yung biyanan ko na plastic. Dahil kasi, ang usapan po namin, biniling ko yung anak ko. Sabi ko, Mami Joy, okay lang po ba na iwan ko po muna dito yung anak ko? Kasi papasok po ako sa trabaho. Yung anak po niya, na asawa ko po, live-in partner ko po, stay in sa construction po. Di wala ko maiwanan. Okay lang, sige. Sabi ko, bibigyan na lang po ako. 100 pesos naman po na iniiwan ko. Para naman po sa anak ko. Sa isang araw? Sa isang araw po yun. Oo. Kasi yun lang po talaga abot ng Uy, sapat ko. na yun ano? Di ba? Sa 3 100 years isang old. araw? Opo. Tapos, nito lang, umuwi yung magaling niyang anak. Tapos siya pala, nagsiservice. Hindi ko alam na nagsiservice pala siya na yung mamanicure, pedicure Oo. siya. Tapos, nalaman ko na yung iniiwanan niya din pala yung anak ko sa anak niya na dumating ngayon, yung Nining nga. Yung, Si Nining. Oo, yung hipag kong Hipag mong hilaw. hilaw, oo. Tapos, isang beses po, ma'am, pag nililinisan ko po kasi nasa bahay siya, pag uwi niya galing doon sa biyanan ko, yung bata, hindi ko alam kung inaalagaan ba talaga o ewan kasi Madumi. madungis. Madungis. Oo, kasi naglalaro, 3 years old. Tapos yung dito, yung sa may puwet ng anak ko, namumula. So, hindi ko pinansin. Hindi ko pinansin yun. Nagwala sa akin yun. Okay lang sa akin yun. Sabi ko, normal kasi baka makulit nga yung anak ko. Makalipas ng mga ilang araw na, nagsumbong na sa akin si Ate Baby.
na sabi, Shell, huwag kang magagalit, baka magalit ka. Ayoko makialam sana. Kaso yung anak mo kasi nakikita ko na pinapalo ni Nineng na pag naglalaro yung mga bata, yung mga anak, kasi may anak din po yun eh. Naglalaro sila, pag nag-aaway, or siguro kung anong mga bata, nag-aharutan o ano, pinapalo yung anak ko. Yung anak ko lang pinapalo. Tapos makikita ko may sugat po dito. May gasgas dito. May, ewan ko, kalmot yun dito sa may mukha. Sobrang sakit po, ma'am, para sa akin na hindi ko nga po yun pinapakagatan ng lamok eh. Sino naman ang, pero may umami na ba, napatunayan mo ba na yung mga kalmot, yung mga pasa, kagagawan mo Oy, pasa. Opo. manugang mo na ilaw? Opo. Sinabi po sa akin ni Ate Baby at nakita din po niya na yung Nining po ang may gawa. Hindi ko po lang kung anong galit nila sa akin, bakit po nila ginagawa. Kung hindi po pala nila kayang alagaan yung anak ko, ba't di nila sabihin sa akin? Kasi nagsabi ako sa biyanan ko, okay. Karaniwan yun, makukuha mo yung katotohanan dun sa bata mismo. Opo. Tinanong mo na rin sa Tinanong anak ko yung anak mo. ko kasi ang anak ko medyo bulol-bulol. Ano pa lang siya magsalita. Nag-aaral, 3 years old. Sabi ko, anak, saan mo nakuha yan? Nineng, palo. Ayun. Paano kapag nagkakasalubong ba kayo nung iyong hipag? Hindi po. Hindi pa. Kasi Pero kinumpronta mo na. Kinumpronta ko po. Kasi yung sa nakuha ng anak ko, yung sugat. Sabi niya, nadapa lang daw. Sa tuhod. Pwede pa sa tuhod. Pero yung dito, tapos dito, kuha pa ba ng dapa? Yun, hindi na po ako naniniwala. Hindi, tsaka yung palo. Oo, yung palo. Tapos, syempre siguro, dahil nga anak niya yung Nining, yung biyanan ko, magnanay sila, ako na yung mali. Kaya hindi ko, binabantayan naman daw nila yung anak ko. Tapos, yung paghingi ng hingi yung biyanan ko dun sa asawa ko, nung una okay lang pero nung bandang huli, wala na. Parang Bakit siya hingi na hingi? Di ba binibigyan mo na siya ng 100 piso Yun nga, araw-araw? ma'am. Ang kotwiran po kasi niya, kasi si asawa ko may trabaho, pambili daw niya ng gamot, may sakit daw siya sa puso, sakit daw niya sa high blood, pambili ganyan. Pagbibigyan siya ng asawa ko ng 500 pesos, Hindi mo naman nasawa sabi niya, yun eh. Away, Noel, dagdagan mo Live-in naman lang to, kayo eh." kulang to. Ay, grabe naman yun. Tapos, Ba't hindi kaya kumuha ka ng wala sa akin yaya? yun, kasi anak niya yun eh. Okay, sige, ako may trabaho naman ako, so nabibigay ko yung Walang pangangailangan anak si ko. Nining. Meron po siyang Pwede anak. dun siya humingi, kasama pa niya sa bahay, di Opo, ba? magkasama nga sila sa bahay. Oo. Pero sa akin, hindi ko talaga issue sana yon. Ang issue ko talaga dito, bakit nila sinasaktan yung anak ko? Kung hindi nila kayang alagaan, bakit hindi nila sabihin sa akin? Dahil ako na lang mag-aalaga, titigil ako sa trabaho. Total, nung una naman. Wala naman eh, Hindi po kaya kasi, mo naman nung una pala naman eh. po kasi, Oh. tinatanggihan ako na, sama ko to. Kasi pagkasahod ko, nagbibigay ako. Minsan hindi ako nakapagbigay. Dahil delay ako sa sahod, tinatanggihan na ako. Sabi niya, ay, may lakad ako, may service ako, ganyan-ganyan. Ayun, parang Tapos nagiging may lakad si Nining. parang nagiging blackmail. Oo, tapos hindi sinasama ko na lang yung anak ko. Pero hindi naman po ma'am pwede palagi ko kasama ang anak ko sa trabaho. Ano na ngayon, ha? Umuwi galing Bicol, hindi dahil inirereklamo siya, kundi dahil may nagsumbong sa kanya. Ano yung sumbong na yon? Ito, di ba? Si Nining, humarap ka na! Kaya mukha mo, hindi mo totoo! Hindi ang totoo! Kaya mukha mo, tali ka lang yun! Ikaw dapat nag-alaga! Wala ulo ka yun! O anak mo, nag-aalaga ako! Kaya mo masakta yung anak mo! Ako nga, apat anak ko eh! Ako nag-aalaga, ikaw isa lang! Bakit hindi ko naman sa'yo pinagkatiwala yun? Bakit ikaw nag-aalaga para ikaw ano? Nakakalam! Paano ginagawa ng anak Bakit ko? ako nag-alaga? Sa nanay mo ako nagsabi. Eh kasi nanay ko, alam mo may sakit, sitwasyon, di ba? May sakit, maayos kami Eh nag-usap. siyempre nagsiservice siya, eh, kailangan niya Nagsiservice. pagkain araw-araw. Okay, sige, andun na tayo. Bakit mo kailangan saktan yung anak ko? Hindi ko Ba't sinabi yung anak mo? Sabi na ano? Sabi na sinabi na Ganito, ang pagkakaintindi ko, pumayag naman kasi ang nanay mo. At tapos Opo, biglang pumayag. iniiwan din sa'yo ng nanay mo. Obligasyon ko man yung kasi tiyahin. Sa akin Oo. iniwala. Kaya siyempre ang nanay ko, kikita man siyempre ng pera. Wala naman nag-ano sa kanya. Ayun. Kadalasan naman kasi... Kulang yun, 100 sa inyo pupunta. Isang araw, Bakit ano maghapon. naman pakakainin ko? O Hindi ko bakit yung anak mo? Ba't di wala ka para pala mo kumakanin ako? Bibigyan mo rin. Okay. Pag-aalaga Pero teka ako. muna, sandali lang. Dapat ikaw nag-aalaga. Gaalaga. Ano, iba-ibang issue to, no? Unahin natin yung 100 piso na binanggit nyo. Ano ang mabibili
sa 100 pesos, Jess. May kanin ka May na doon. kanin na yun, may pwede. May itlog ka na doon. Makakabili ka na ba ng galunggong Pwede nun? din sa gatas, kahit yung sachet na gatas, pwede din. Yung sachet na gatas, Oo. pwede. Ano pa? Biskwit, pang merienda ng bata. Merienda, kasya na yon. Pwede na Anong yun. oras mo sinusundo yung bata? Mga 5:30 po. O, so, Kasi- sa'yo nakakain ng hapunan? Opo, sabi na po. Kasya yun. Kasya Kasi yun. po kasi, Oo. ang anak ko meron po yung gatas na ano. Na baon. May baon yan, may May baon nakagarapon. pa. Eh, bir mo, pang keyload mo na ng kuryente yung 50. O, di ba? May pang kuryente pa sila. Yes. Doon sa 100 piso. Pagka marunong ka, talagang 100 piso. At may nutrition yon ha? May nutrition yon kahit paano. O sige. So, hindi na dapat issue yung kasya ba ang 100 o hindi. Kung doon talaga ginagamit. Yung Opo, para sa duman bata. talaga. Sa doon bata talaga. man po talaga to. Pera po yung gamit ng anak ko eh. Ayun, okay. So ito ay bandang, saan ito? Siko ba yan? Tuhod po. Ayun. Nadapa po yan eh. Okay. Baka naman talaga nadapa. Ang mga anak, ako nga nadadapa. Yan, ang dami kong peklat. Ayan, sa dapa. So sa dapa, parang pwede pang Okay, sige. maging dahilan Sige po. yan. Okay. O, Eh, tingnan ba't naman dyan Kaso natin may ito. pasak O, pa? ito ngayon. O, ano naman yan? Yan ay kalmot. Kalmot at mayroon pang pasa dito. Kalmot Sa kabilang o yan eh. pasa. Ha? Siyempre, kasagsagang kang kulitan ng 3 taon. Oo. Hindi mo man Eh, pwedeng di ko ano yung ng binabantayan bata. yung anak ko kung Hindi mo ganun. pwedeng pwedeng persa-persa kung saan mo gusto Hindi ko pa rin ilagay. binabantayan. Okay. Binabantayan ko yan. Siyempre, may anak din ako. Ka. Siyempre, ilan yung binabantayan ko? Anong ginagawa mo sa Bicol? Asawa ko po, taga doon. Ah, okay. So, Nag-uli lang po kami dito. So, kung kasi nandoon kayo- nagsabi rin po kasi yung mama ko din na ganyan nga na alam mo, ginagawa kong alila dito. ginagawa daw siya Ginagawa kong kanila. taga-alaga ng sabi ko. Dapat dapat hindi mo pumapayag ma. Dapat ihatid mo din sa kanya minsan. Ipaadala mo sa trabaho niya. Kasi Ayun. ikaw, syempre, kailangan mo din minsan kumita. So, kumbaga, parang tinatanggap nila yung bata para alagaan pero masama sa loob. Parang Oh, gano'n. ganun nga po, ma'am. Parang Hindi masama naman sa po, loob. syempre, Ba't di apo pa niya sabihin yun. na lang Syempre, pala, di na obligasyon kaya? din niya mag-alaga. Pero yung paratang niya na mukhang pera nanay ko, obligasyon totoo yun naman. ng kapatid Totoo ko naman. na bigyan ang nanay ko din. Totoo Tapos syempre, naman. wala naman ibang inaasahan Hihingi nanay ng ko. pera. Totoo naman. Wala na Okay. ibang inaasahan. Syempre, anak siya. Obligasyon niya yun. Saan ibang hihingi nanay ko? Alam ang Hindi mamalimos. sana, hindi niya na pinag-asawa yung anak niya. Ganun lang pala yun. Pero syempre, obligasyon yun. Madamot ka kasi. Sama na ugali mo. Hindi ako madamo. Madamot ka kasi. Alam mo yun, pag nasa yung pera, lahat ganun mo. Yung sinasabing pananakit, hindi natin sinasabing totoo. Pero kapag nasa trabaho kasi si Michelle, siya ang saksi sa pananakit daw sa anak ni Michelle. Baby, humarap ka na. Yan, hindi man pinautang, naniniraan ng puri. Kasi hindi ko sinasaktan yung pamangkin ko. Ikaw yun, hindi ka lang napautang kasi. Naninira ka na sa ipag ko. Kapal mukha mo. anak dahil may apoy na Ismusa kasi. Okay, baby, ano ang problemang nakita mo? Kasi ngayon, ito po ma'am, nakita ko naglalaro yung anak niya at saka yung anak ni Michelle. Ngayon, nag-away yung dalawang bata. Wala akong Ang ayaw kinampihan niya, doon. masaktan yung anak niya kaya sinaktan niya Wala yung akong anak ni kinampihan Michelle. doon. Parehas ko yun pinigilan. Pinigilan. Kadugo ko yun. Away bata, away bata. Anak naman niya nagtuturo. Wala akong kinakampihan doon. Wala ka Parehas ko yung kaya kadugo. pinalo Anak ng ko sa bata. kapamangkin ko yun. So, ang ginawa niya, pinalo niya Opo. yung anak niya. Opo. Wala, hindi ko yung pinapalo. Kasi ayaw niya pong masasaktan yung anak niya eh. Yung chismis, hindi lang doon sa pananakit. Meron din yung issue ng pera. Binibigyan mo yung nanay mo, yung biyanan mong hilaw ng 100 kada Para araw. po sana sa bata yun. Okay. So ano pa yung hinihingi na sinasabi na ayaw mong ibigay na natatawag kang madamot? Yung yung asawa ko po kasi may trabaho. Pag sumasahod siya every Saturday po, sahod niya yan. Hihingi po siya ng kesyo pambili daw niya na sakit sa puso niya, sa high blood niya, kung ano may sakit sa kanya, masakit yung ganyan niya, ewan. Anak niya yun Tapos, eh. pagka Hindi ka naman aabutan kasal siya nung eh. kung magkano lang naman po maabot ng asawa ko dahil construction lang naman po ang trabaho. Dagdagan mo naman to, Noel, ano naman to? Hoy, hindi ganun. Nagiging obligasyon ng anak. Tapos sasabihin, gamahin na lang kumain ng kuryente. Nga puputulan na nga kami. Uy, kapal naman naman. Naku, Hindi totoo ganun naman. nanay ko. May Hindi sarili ganun. ano yung nanay Siyempre, ko, nanay, no? may pagtatanggol mo. Susto, grabe na. Kaya naman nanay ko eh, pagtatanggol na nanay kahit mali eh. So,
Pagka hindi nabibigyan ng asawa mo yung nanay niya, anong nangyayari? Ayun, madamot na po kami. Ayun, tumatanggi yung asawa mo. Hindi po tumatanggi. Ako Hindi po yung tumatanggi kasi tumanggi. ikaw ay naarangan mo. Okay. Mukha mo kasi sabihin mo. Kasi gusto mo lang Okay, na sa'yo. Kung may bida, may kontrabida. At siya raw ang isa pang kontrabida sa buhay ni Michelle. Ang hilaw na biyanan. Joy, humarap ka na! Okay. Okay. Dahil sa'yo, pati nagban-magbag. Totoo naman ba? Ikaw kasi reyna ng chismosa sa talaga? yagit. Talaga? Ha? Kaya maandala ka di ba ano magalo? Okay, so, ano po ang problema po natin? Ano po Sila ang ho may problema natin, problema. Mami? Ha? Ngayon ko lang po nalaman ng mga issue na yan. Ngayon lang. Ngayon, ito naman, talak ng talak, plastic ako. Hindi ko alam, plastic na pala ang tingin niya sa akin ngayon. Oh. May lola pa ng plastic ngayon. Nagpalaga sa plastic na lola. Ha? Ito na Ngayon, nilabas mo sa akin ang galit ngayon. Tapos pa narinig ko kanina, ha? Mukha daw akong pera. Ma'am, sa mukha ko, mahina na ba ako para humingi ng pera at naging pulubi paghingi sa kanila? Alam mo yung kuyan, ang mga anak ko, ito po, dumating na bagyo sa Bicol. Nagpaalaga ng bata. Tututuwa ako at yung magpipinsan, magkakasama dahil ang bata niya talaga sa totoo, hyper. Kahit sinong bata, nananakit. Sabi ko, turuan mo kasi hindi sa akin lumaki ang development ng bata. Sa side nila. Sa side nila. Ngayon, sino ba naman siya ay mananakit? Dapat sinanggunin niya sa akin, hindi umabot kay chismosa. Naging apoy pa. Yun! Nakakalamang Marites. naman ang naiintindihan ko. Ayoko yung may reklamo ka sa akin, hindi ako ang kakausapin mo. Ayun na nga po mauuna pa nalalabas sa ibang tao. Imbis na sa pagmumukha ko na lang Ilang dalawa kaagad sabihin. O Hindi, kaya ang nako. akin naman po, Tiguring, kung pinalo, may basa. Naglalaro po ang mga bata kasi may maliliit din tong anak. Naglalaro kasi ang anak niya matalon. Hindi naman ho lahat ng bagay, mababantay, nagluluto ng pagkain nila. At yung sa 100 na sinasabi niya, binibigay niya, yung 100 sa pagkain lang ng anak niya, kulang pa. Hindi ho naman sa natural maglalabas din ako. Mga anak ko po yan, mga apo ko yan eh. Pinakibantay ko lang ho, may ire-reban ako, magkano po ang reban. Ihahambing mo sa 100 mo at sabi mo pagkabuka akong pera. 10 anak na buhay ko, mukha pa akong pera po mulo. Sa pagmumukha ko, mukhang pera pa po. Kaya pala nangingi kayo ng 500, hindi lang kayo nabigyan, madamot na ako. Ay, Hindi sino mo nagsabi sa'yo maintindihan. madamo? Hindi ka marunong umintindi. Anak ko ho, ang hinihingan ko, hindi siya. Paano sinasabi yung ako mo? Okay, tamo Yan, sa bunganga niya nagsasabi. Sa bunganga mo, nagmula na madamot ka. O, di kaya nga. Ikaw ang nagsabi sa akin noon, ikaw ang nagsabi. Sa kultura natin, Dr. Love, tanungin natin ang ating mga tagapayo. Sa kultura natin ng ganito, does it work? Does it work na nagdadamayan? Parang omit siya lang talaga ng gulo yan. Normally talaga nagdadamayan. Sa Pilipino, may extended family. Nakikita natin sa pamilya natin yung anak, may mga apo na nakatira pa rin sa bahay ng nanay. Ano? Ngayon, Michelle, sa itsura, nawalan ka lang mag-aalaga sa anak mo. Yeah. Sa uri ng pakikitungo mo sa biyenan mong hilaw, na tinataasan mo ng boses, pinapanood kita kanina pa maswerte ka, hindi kita manugang. Kasi dapat nire-respeto mo yung magulang ng ka-live-in mo. No? Kahit anong sama niyan, huwag kang sasagot sa kanya. Sabihin mo ng mahusay. Sa demeanor mo kanina, nawalan ka na ng mag-aalaga ng libre. Kung ang nanay ay humingi sa anak, doon sa kinakasama mo, hindi kayo kasal no? Humingi doon sa anak niya ng pambili ng gamot, normal lang yun sa nanay. Lambing na ng nanay yun sa anak. Etong problema ngayon. Sa batas natin at sa batas ng Diyos, ang may pananagutan sa pagpapalaki ng anak, responsibilidad ng isang magulang, hindi ng yaya, hindi ng biyanan, hindi ng kung sino pa man. Ikaw ang may responsibilidad doon sa anak mo. Miss, mahirap talaga maging nanay. Ang sa akin lang,
respetuhin mo yung matanda. Huwag mong taasan ang boses, anak. Napakasagwang itsura. Napakasagwang itsura. Kahit tama ka, sa amin hindi namin ginagawa yan. Lalamasin ng nanay ko ang bunganga mo ng asin pag ganyan ka. Ayun. Po 9:15 ang ating tumpak na oras na ko. Ito ho ang naglalagablab. Naglalagablab na mga komentaryo ng ating mga Dr. Lovers buhat kay Gina Vergara. Ang sabi ni Gina Vergara, tama po kayo Dr. Love, walang respeto sa kanyang biyenang hilaw. Lumayo kayo ng pamilya mo sa biyenan mong hilaw. Kaibigan na itong babae ito. Napakatapang pa. Alam niyo, sa mga nag-aalaga ng bata, hindi ho maiiwasan na hindi magalusan o magkapasa ang bata, lalo at the age of 2 or 3 years old. Alam mo, may sinasabi sila mga terrible 2. Kapag umabot sa 2 years old, consummation na yan. Talagang babantayan mo yan. Ganyan ho pag-aalaga ng bata. Sa dinabi-dami ng anak ko, 5 sa tunay, 1 sa hindi tunay. Nag-alaga ako ng bata, hindi mawawala, hindi maaaring, hindi pwedeng magalusan ng anak mo. Kahit umupa ka pa ng mamahaling yaya. At hindi mo po pwedeng ipagkatiwala ang pagpapalaki sa anak mo sa yaya o sa ibang tao. Ikaw mismo ang magtuturo ng value sa iyong mga anak. Tuturuan mo yan unti-unti. Siya Picho, sabi niya, siguro mas maganda kung ikaw na mismo mag-alaga muna sa baby mo. Sa murang edad ng anak mo, mismong ang nanay, mas maganda. Magpalaki ka ng anak mo, terrible 2 and 3's age, mas better. Nanay, mag-alaga at iwas na misunderstanding sa mga in-laws mo. Di ba? Sinasabi ko, terrible 2 and 3. Yan. Ganun talaga ho yan. Kapag umabot sa 2 years old ang bata mo, ang anak mo nagsisimula, 2 years old, consumption niya, susundan mo yan, maniwala ka. Maria Cristina, malikot nga siguro yung anak ni Michelle. Pero kasama yun sa paglaki ng bata eh. May punto si Neneng. Ang dami niyang inaalagaan. Yung anak niya, inaalagaan niya. Yung pamangkin niya, yung anak mo, inaalagaan din niya. Pag nagalusan, pagbibintahan mo pa. Di ba? Kahit umupa ka ng yaya, pag tuwing uuwi ka at babantayan mo yung anak mo at pagbibintangan mo yung yaya, araw-araw, na pinabayaan yung anak mo, kinurot yung anak mo, nadapa yung, wala kang makukuhang yaya. Natitigil sa ng 15 días, iiwanan ka niyan. Si Floserfida Gonzalez, ang liit ng 100 piso. Walang mararating yan sa maghapon, sabi niya. Well, granting na nga, Floserfida. 100 pesos para dun sa merienda ng bata dahil may gatas na siyang bitbit eh. Merienda ng bata, 100 pesos. Okay na yon. Okay na yon. Oo. Kasi, siyempre, hindi naman puro gatas lang yan eh. Kakain din ng biskwit, kakain ng kanin yan, di ba? Hindi pwedeng pakainin ng kanin lang, kailangan may ulam din yan, di ba? Pero okay na yan, 100 pesos. Maintindihan na natin. Ang hindi lang natin talaga matake, napakasama pa para sa kanya yung kanyang biyanan. Di ba? Nahilaw. Eunice Pepito, ang tingin ko dyan, may mali dyan yung Mami Joy. Sa'yo pinagkatiwala yung anak ni Michelle, pero si Neneng ang nag-aalaga. Gets ko si Michelle, kung di nyo pala maalagaan ng anak ko, bakit ko iiwanan sa inyo? Di ba? Okay. Siguro yung lola, si Mami Joy, ayaw lang talagang matanggihan yung kanyang manugang na hilaw. No? Pero kailangan niya maghanap buhay Kaya iniiwan niya dun sa isang anak niya, yung bata, para makapaghanap buhay din siya. Dahil nga kailangan kumita ng pera. Well, kung nangyari yan at nakita mong yung anak mo, hindi talaga maaalagaan ng biyanan mong hilaw dahil naghahanap buhay din siya, ikaw na magdesisyon. Huwag mo nang iwanan sa kanya yung anak mo. Anak mo yan Ikaw ang may responsibilidad dyan. Ilagay mo sa bulsa mo.
pumasok ka sa opisina nyo, itali mo sa, tali mo dun sa silya, sa tabi mo. Di ba? Nakakainis. Gerard Padilla, palibre naman pala kasi si Michelle sa alaga. Nagmalaki pa sa biyanan. Buti nga puwapayag na alagaan. Si Lori Feria Flores, sabi niya, grabe, walang galang sa biyanan nito. Hindi pa siya tunay na manugang niyan, ha? Walang galang sa matanda. Siguro ganyan din ang ginagawa niya sa magulang niya. Palasagot, ako, 41 anyos na ako, may asawa. Never kong sinagot o binastos ang biyanan ko. Lord, wag naman sana akong magkaroon ng manugang na katulad ng babae yan, bastos. Wag niyong papalampasin pagka ganyan. Well, ang sabi, kung natatandaan ko itong storyan to, admin officer yata siya sa isang kumpanya. Admin officer siya sa isang kumpanya. Yung kanyang asawa, ka-live-in, nagtatrabaho sa contraction. Contraction worker. Siya naman, admin officer. Di ba? Pwede makiusap ka dun sa may-ari ng kumpanya. Kung po pwede, dali mo yung anak mo dyan sa opisina, dyan mo naalagaan. Di ba? Or, magbawas ka ng malaki sa sweldo mo at umupa ka ng isang yaya. Yan. Yung lisensyado, ha? At saka naka-uniforme na parang nurse. Andrew Villanueva, hindi naman siguro sinasaktan yung anak ni Michelle, pero kapag nasasaway siguro dahil sa kakulitan, pero unintentional naman. Kasi naman, si Aling Joy, magsasabi na alagaan niya, pero hindi naman pala. Yun ang isang mali din ni Aling Joy. Dapat sinabi na niya, ay nako, pasensya ka na, hindi ko na maaalagaan yung anak mo dahil kailangan ko rin maghanap buhay. Di ba? Siguro ayaw lang niya mapahiya yung kanyang manugang na hilaw. Kaya sumasagot siya, nagkukumit siya. Pero ang totoo, pinapasa niya dun sa isang anak niya para makapaghanap buhay din siya. Yun ang mali niya. Sabihin niya, maging tapat siya. Sabi nga nila sa Bilyon, grabe ka Michelle, ang sahol kong pagtaasan mo ng boses na nakatatanda sa'yo. Nako. Ayoko po ng ganyang partner. Kung ganyan, hindi bali na lang maging single at magpari na lamang ako kaysa mapunta sa babaeng ganyan. Ay, magpapari na lamang. Mataas yung pari, oh. Oh, mataas yung pagiging pari. Can you imagine? Yung mga pari, yun nga hindi nagagawa ng mga anghel. Ang mga pari, nagagawang katawan ni Kristo ang tinapay. Ang mga anghel hindi nagagawa yun. Di ba? 9:23, narito po ang ilan sa mga nag-text sa atin. Buhat sa San Pedro, Laguna, magandang gabi kay Ao Villaflor. Thank you so much, Ao. Alani Hungko ng Kuwait. Angelita Banataw ng Pateros. Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, bumabati po ng magandang gabi at shout out kay Engineer Kay Tamayo ng Rizal District 2 ng Department of Public Works and Highways. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Elise Miel ng Pililla, Rizal. Magandang gabi yun sa inyo. Diyan sa Pililla ako nakabili ng baka, ng beef. Oo. Sa tabing karsada. Beef na binebenta sa tabing karsada, mura lang. Diyan sa Pililla. Babalikan ko sang araw yan. At mamimili uli ako dyan. Nakabili din ako dyan ng ng longganisang lukban. Nakon sarap. Lukban longganisa. Babalikan ko yan, mga taga Pililla. Babalikan ko kayo dyan. Good evening, Dr. Love. Pabati po ako. Batiin niyo po ako. Babatiin ko po si Lourdes Vera na araw-araw din po ako nakikinig sa programa niya na Sana Lord. Napakinggan mo po ba ang drama kanina? Ang ganda, Dr. Love. Si Jobert de Sena Tripoli ng Baybay City, Leyte. O nga, napaiyak pa ako kanina dun sa story nila. Yek Lopena, magandang gabi. At anong pangalan nito? Si Riza Templadong parang kape, nagre-request ng awitin ni Barry Manilow.
Itingin mo nga ako, Rome, baka meron ka diyang isang Barry Manilow. Naglalambing itong si Riza Ontiveros. Hindi, si Templado pala. Naaalala ko si Riza Ontiveros ng Senate natin. J.R. Maaba, shout out po from Imos, Cavite. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Magandang gabi sa inyo. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, Lilian Panligan Buen ng Paranaque. Magandang gabi sa ating kaibigan kay Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Ang ating kaibigan Maria Rosario Saavedra Chacluti ng Novaliches. Garcia Vincent and Lori Feria Flores ng Pasay. Magandang gabi at happy listening. Kay kumaring Zenny Dayang Hirang. Magandang gabi sa iyo, kumare. Ang tatlong Maria, tres Marias natin. Ang ating kaibigan si Myra Bulisay Lee, si Roy Bulisay, si Mariví Viola ng Baguio City, at sa Makati si Elizabeth Villa Gonzalo. Ito na kaya ang sunod natin song, anong pangalan nito? Rome. Pakibati po ang si Maynard Lao ng Production Engineering ng TV5 na lagi nakikinig habang nagmamaneho pa uwi ng bahay. Maynard, ingat ka lang ha sa pagmamaneho at medyo tikatik ang ulan. Napakasarap magmaneho pagka ganyan. Kaya lang, mag-iingat ka at lagi mong itanim sa isip na maging maingat sa pagmamaneho at nang makauwi ng safe sa bahay dahil maraming naghihintay na mahal sa buhay sa iyo. Dalangin namin ang biyaya ng Diyos samantalang ikaw ay nagmamaneho. Alas 9:27 ng gabi. Alas 9:36 ng gabi ang tumpak na oras sa ating pong tunghayan ang liham kasaysayan padala ni Mel ng Valenzuela City. Dear Dr. Love, bago ang lahat, gusto ko po kayong batiin ng isang magandang gabi at binabati ko rin po ang lahat ng inyong masugid na tagapakinig. Tawagin niyo po ako sa pangalang Mel. Ako po ay 37 anyos na at mula po sa Valenzuela City. Tatapatin ko na po kayo. Ako po ay isang tomboy at mayroon po akong karelasyong babae. Tawagin po natin siya sa pangalang Marites, 45 anyos. Siya po ay hiwalay sa asawa at mayroong dalawang anak, 27 anyos at 19 anyos. Nagkakilala po kami sa pinagtatrabaho naming pamantasan sa University Built noong 2018. Ako po ay isang maintenance staff at siya naman po ay isang elevator operator. Nagkapalagayan po kami ng loob ni Marivic. Kagad dahil po sa simula pa lamang ay attracted na kami sa isa't isa. Sa katunayan, meron din kasi siyang kakambal na hiwalay sa asawa at may karelasyon ding tomboy na katulad ko. Sa mga unang taon ng aming relasyon, naging maayos ang lahat lalo pat tanggap ako ng mga anak niya at mga kapatid niya hanggang sa nagdesisyon na po kaming magsama sa isang bubong. Nang maglilimang taon na po kaming magkasama, hindi na po naging okay ang lahat dahil sa palagi niyang pagsiselos. Palagi siyang nagsiselos nang wala po sa lugar. Pinakikialaman niya ang cellphone ko, pati ang Facebook ko. Lagi niyang chinecheck kung sino-sino, mga kinakausap ko, at kung ano-ano ang pinag-uusapan namin. Kahit mga simpleng biro lang sa ibang babae, nilalagyanan niya ng malisya na siyang nagiging ugat ng mga away namin. Minsan pa nga, gumawa siya ng peking Facebook account gamit ang ibang pangalan at larawan para hulihin ako. Pero hindi ako pumatol dahil alam kong mali, kaya hindi siya nagtagumpay. Sa araw-araw po naming pagsasama, ganito po ang naging kalakaran. Mag-aaway ng dahil sa selos, tapos magbabati rin naman, pero paulit-ulit pong ganito. Sa totoo lamang po,
May mga pagkakataong gusto ko nang humiwalay dahil nagiging toxic na at stressful ang pagsasama namin. Pero iniisip ko lang ang mga anak niyang napamahal na sa akin, pati ang mga kapatid at kamag-anak niya. Hindi ko rin siya kayang hiwalayan dahil iniisip ko mga taon ng aming pagsasama. Nasasayangan din po ako kasi ako nga po sa mga panahong ginugol namin at mga alaalang binuo naming dalawa. Pero ayoko rin namang umabante pa sa relasyong gumugulo ng palagiang away at selos na wala sa lugar. Nakakasira din po kasi ito ng focus sa trabaho at pakikitungo namin sa araw-araw. Sana po ay mapayuhan niyo ko sa problema kong ito. Umaasa at gumagalang, Mel ng Valenzuela City. Maraming salamat, 943. Balikan po natin mga kapatid ang liham kasaysayan ni Mel ng Valenzuela. Si Mel ay 37 anyos at ang kanyang kalibin na tatawagin natin sa pangalang Marites ay 45 anyos. Si Mel ay isang lesbian or tomboy at may ka-live-in siya na may mga anak na rin. Ang sistema, okay, sa loob ng 5 taon ang kanilang pagsasama, magandang kanilang matahimik ang pagsasama nila. Pero after 5 years ay nagbago. Malapit na sa puso ni Mel ang mga anak nitong kanyang ka-live-in. At problema, napakasilosa at lagiging toxic na ang kanilang relasyon. Hindi ko alam kung anong dahilan, Mel, at nagkahiwalay ang asawa nitong si Marites, nakalivin mo, at saka siya. Kung ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay yung pagiging Marites, pagiging silosa ni Marites, aba, walang nabago. Ito rin yung sinasabi natin sa mga kaibigan natin na yung ibang mga politikong Pilipino na gustong magkaroon ng divorce sa ating bansa, maging legal, para daw makapag-asawa sila ng iba, mahiwalayan yung kanilang asawa, ay hindi ho solusyon kasi ang divorce. Hanggang hindi binabago ang problema at ina-address ang problema na naging dahilan ng paghihiwalay, hindi ho solusyon ang divorce. Ganon pa rin yan, kagaya ni Marites. Ang hindi ko kinagugusto, at salamat na lang hindi ko napangasawa yan si Marites, at hindi uubra sa akin yan. Pinakikialaman ni Marites ang iyong cellphone, pati Facebook, lahat ng mga bagay na personal, pati sa Facebook binabasa niya mga mensahe mo, wala nang paggalang, walang respeto sa iyo si Marites. At hindi magiging tagumpay ang relasyon ninuman, relasyon ng bakla, ng tomboy, ng straight, kung walang respeto sa isa't isa. Kung walang pagtitiwala sa isa't isa, hindi rin maaaring mabuo ang pag-ibig. Now, anong solusyon? Ang solusyon ay matutuhan ni Marites ang kanyang limit hanggang saan lamang ang pupwede niyang gawin. At ikaw ang makapagpapabago sa kanya. Kailangan niyang malaman na hindi tama ang ginagawa niya ng pakikialam sa mga personal na bagay na may kinalaman sa iyo. Hindi tama na basahin niya yung mga mensahe mo sa cellphone. At kahit naman mga batang nasa elementary, alam nila yan. Kung ipagpapatuloy niya yon, hindi magiging maganda at hindi magtatagumpay ang inyong pagsasama. Now, here is the problem. The problem also lies in you. Kung patuloy mong ito-tolerate na binabalahura
ng iyong ka-live-in ang personal na buhay mo. Pinakikialaman ang mga bagay na personal sa iyo. Kung ito'y papayagan mo at palalampasin mo dahil mahal mo siya. At hindi mo siya kayang iwanan dahil napamahal ka na sa mga anak niya. At sayang ang maraming panahon ng inyong pagsasama, magtiis ka na lang. Bayaan mong mahinog ang pigsa, sabi nga. Magtiis ka, huwag kang magreklamo. Kasi ayaw mong kumilos. Kung gusto mong magandang relasyon, sabihin mo sa kanya, ito ang mga bagay na dapat nating baguhin. Dapat may respeto ka sa akin para matanggap mo ang respeto ko sa iyo. At huwag mong pinakikialaman ang mga personal na bagay na para sa akin. Hanggang hindi mo ipinagtatanggol ang iyong mga karapatan, huwag kang maghanap ng pagbabago. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.